o kakayahan. Kaya ganun yung tinuturing ni Pablo, na kayo po ay nagsimula sa pagkabata. Ngayon, pinasok niya po ang verse 2. Ang sabi sa verse 2, subalit siya ay nasa ilalim ng tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Nasa ilalim ng pangangalaga. Dahil sila ay minor de edad, ano ang kailangan? Mga tagapangalaga. Sino po sa atin dito nakaranas na may nag-alaga nung tayo ay bata? Taas nga ang kamay. May nag-alagang tiyahin, lolo-lula, kapatid ng ating ama or ina, o ating nakakatandang kapatid. No? May nag-alaga ba? O, tatanungin mo nga yung katabi mo, may nag-alaga ba sa'yo? Oo. Oo. May nag-alaga ba? Kasi baka mamaya kulang ka sa alaga. Di ba po, no? Iba kasi kapag may nag-aalaga, tama po ba? Maganda po ba may nag-aalaga sa inyo? Amen. Oo. Ngayon, hindi naman kailangan yung pangangalaga na, oy, kumain ka na. Kumbaga, ito yung mga pangangalaga na paalala. Matulog ka ng maaga, huwag magpupuyat. Di ba ganun po? Pag matatanda na yung mga anak, tama, no? Huwag masyadong labis. Ayan. Dito po sinasabi ni Pablo na sa ilalim sila ng tagapangalaga at ng mga katiwala. Ang isang bata kahit siya ay tagapagmana, nasa control pa rin siya po ng tagapangalaga. Kaya sino po yung in charge nung tayo ay bata pa? Yung mga tagapangalaga sa atin. 'Di ba kapag tayo ay, kahit sabihin natin, tayo ay tagapagmana ng malaking negosyo or businessman yan o lupain, pero dahil bata ka pa, wala ka pa sa kapangyarihan. Pangangalagaan ka pa rin. Kaya yun na sinasabi ni Pablo sa kanila, na sa ilalim pa rin kayo ng tagapangalaga. Pag sinabing tagapangalaga, ito po yung tagapagturo. Ang katiwala, ito po yung in charge sa bahay. Ayan. Kaya nga babalikan po natin ang Galatians chapter 3:24. Sabi po, kaya ang kautusan ay naging ating taga-supil hanggang sa dumating si Kristo. Ito po ay pagpapaliwanag ni Pablo na ang kautusan po ay yung tagapangalaga. Hindi po masama ang hangarin ng kautusan. Siya po ang nag-alaga. Kasi wala pa si Kristo that time na hindi pa siya bumupunta dito sa lupa. Si Kristo buhay na yan. Simulat sa pool, buhay na si Kristo. Kasi sa Genesis chapter 1, verse 1, ang sabi po doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang nakikita lang na kasi natin doon, ang Diyos. Pero hindi natin alam yung Diyos anak. Yung Diyos, alam natin na siya yung tagapaglikha. Sa verse 2, doon natin nakita din na may espiritu. So dalawa na yung persona na nakikita natin. Pero yung pangatlo, or sabihin natin yung Diyos anak, saan po nakatala yan? Yan, malalaman natin mamaya kung saan ibinanggit yung Diyos anak. At dahil po doon, sa verse 3, sinabi po, nakagapos sa pagkakasala, verse 3. Gayon din tayo, naging tayo mga bata, tayo'y naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Pag sinabi pong alipin, ito po ay kalagayan ng pagkaalipin. Itinuturing bilang mga tagapaglingkod o alipin. Pag sinabi kasing alipin, mga kapatid, sa atin, sa Pilipino, ito ay kasambahay. Tama po ba? Pero kasi sa Old Testament, pag naging alipin ka, ikaw ay bayad ng iyong magulang sa pinagkakautangan nila. O kaya naman, kayo ay natalo
sa digmaan. Kaya kayo naging alipin. Ayan po yun. Pero dito, alipin saan? Sa pagkakasala. Sino po ba sa atin dito ang nagkasala? Lahat nagkasala. Sino po dito ang nagkaroon ng kalayaan sa kasalanan? Lahat ng tumanggap kay Kristo. Amen? Oo. Ngunit, yung pagkakasalang yan, naandyan pa rin. Tama po? Oo. For example, kung ikaw ay nakalaya na sa bilangguan, hindi ibig sabihin, hindi ka na makakagawa ng pagkakasala. Maaring makagawa ka pa rin. Tama po? Pero desisyon mo na yan. Pasya mo na yan. 'Di ba? May napanood nga akong documentaries. Dito po sa Pilipinas, napakahirap pag ikaw ay nakulong. Hindi mo mailatag ang iyong katawan sa sahig ng buo. Talagang nakakrampol. Diyan sa Muntinlupa, ganyan po katindi. Mainit, masikip, mahirap. Hindi tulad ng ibang bansa, ang kulungan nila parang bahay na may sarili kayong mga kwarto. May sarili kayong TV. May sarili kayong banyo. Ganyan po. Hindi ko sinasabi dito doon kayo gumawa ng kasalanan, no? Ang sinasabi ko lang dito, na kahit saang kang lugar ay maaari kang ikulong kapag ikaw ay nagkasala. Tapos doon sa lugar nila, hindi mo kailangang tumakas eh. Kasi nasa gitna ka ng hindi mo alam. Lalo-lalo na kung nasa gitna ka ng yelo. Saan ka pupunta? Eh dito sa Pilipinas, iba po ang ating sistema. Masikip ang ating kulungan. Sino po sa atin dito nakabisita na sa kulungan? Hindi nakulong nakabisita lang. Oo. Sino yung naka-experience na makulong? Wala pa, no? Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, maganda yan. Maganda yan. Oo, mahirap kasi pag nasa kulungan ka. Mm. Kaya dito, sinasabi ni Pablo, nakagapos sa pagkakasala. Yan ang simula na sinasabi. Sabi nga niya dito, tayo'y alipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Ang idea dito ay ang aral at tinuro sa ilalim ng sistema ng Hudyo na inaangkop sa kanilang pagiging minor de edad. Sa isang kalagayan ng pagkabata, sila itinuturing ng mga bata sa ilalim ng tagapagturo at tagapamahala. Kaya nga po sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 8, basahin po, kayo'y mga mag-ingat, baka kayo inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga sumulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Kaya nga sinasabi ni Pablo dito sa Colossians na mag-ingat kayo. Baka kayo ay mabihag. Colossians chapter 2 verse 20, kung kayo'y mamatay na kasama ni Kristo mula sa simulain ng sanlibutan, bakit kayo'y mabubuhay na parang nasa sanlibutan pa rin? Bakit kayo'y nagpapasakop sa mga alituntunin? Yan. So, ito po ay mga sinasabi ni Pablo na bakit na kay Kristo na kayo, bakit nagpapasakop pa rin kayo sa mga gawain na kayo ay nagagapos? Yan. Kaya mahalaga po na ang panimula. Siguro, matagal na po akong nagbalik na conference. Marami na akong wish.
Marami na akong pinaiyak ng mga pang-TV. Ganun po. Kasi nasa kasalanan din. Okay. Gagawin mo lang naman kung anong gusto ng laman mo. Pero dahil na kay Kristo napapaalalahanan ka. Nabibigyan ka ng mas magandang perspective sa buhay na hindi ito makakabigay sa inyo na maayos, mas maganda pa rin ang pagsunod. Ganun naman po dapat. Kasi ang iisip lang ng isang taong makasalanan, normal lang ang gumawa ng pagkakas. Ang usual na sinasabi niya palagi ay tao lang. Pero sa atin, hindi po dapat ganoon ang ating sasabihin. Sasabihin natin, totoo na makasalanan ako sa grasya lang ng Diyos, kaya ako nagkaroon ng kaligtasan. Rin na sumunod kay Kristo. Yan. Wala nang ibang susundin kundi si Kristo. Amen? Oo. Pangalawa po, sa verses 4 hanggang 6, ang pagdating ng pagliligtas. Mabuti, dinagdagan ni Pablo. Kasi pwede niya nang putulin dun eh. Di ba po? Pero ang kagandahan niyan, sinabi niya yung verses 4 hanggang 6. Ang pagdating ng pagliligtas. Ang pagkagapos sa kasalanan ang dahilan ng pagdating ng pagliligtas. Tandaan po natin, sa hardin, nagkasala si Adan at Eva. Hindi po nabanggit si Kristo. Pero dito po sa Genesis chapter 3 verse 15, nagkaroon ng pagsabi na may darating. Ang sabi po dito ay, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Ang kinakausap ng Diyos dito ang ahas ha. At sa inyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sako. Kung ikaw yung ahas, iisipin mo may darating. At yung darating na yun, yung tatapos sa'yo. At yung pong dumating ay walang iba kundi si Kristo. Next week, Holy Week, no? Yan ang ating sineselebrate. Yung resurrection ni Jesus. Yan dapat ang sineselebrate. Hindi yung usual lang, pineselebrate kasi natin yung Kapaskuhan palagi. Maganda naman yun, pero wala naman kasi sinabi sa Bible na i-celebrate or hindi i-celebrate. It's up to your conviction. Pero ang mas bigyan ng halaga, yung pagkabuhay ni Kristo. Kasi kung hindi nabuhay si Kristo, nasa pagkakasala at kapangyarihan pa rin tayo ng kasalanan. Wala pa rin tayong kapatawaran. Kaya pag namatay ang isang tao na hindi nabuhay si Kristo, walang kaligtasan talaga yun. Sabi nga ni Pablo, tayo ang pinakamasalimuot na mga tao naniniwala sa isang kasinungalingan. Pero good thing about what Jesus did on the cross gave us the assurance na may kapatawaran dahil sa kanyang ginawa. Yung kapatawaran na yung kapatid, pahalagahan mo yun. Hindi mo lang to dapat inaalam, pinapahalagahan mo yun. Pinatawad ka sa kasalanan. Babalik ka pa ba? Yan ang tanong eh. Babalik ka pa ba sa pagkakasala? Pinatawad ka na. Walang pwedeng maglinis sa iyong kasalanan. Walang ibang pwedeng magpatawad sa iyong kasalanan, kundi si Kristo lamang. Ang tanong, babalik ka pa ba? Di na dapat. Tama? Pinalaya ka na eh. Hindi na dapat. Kaya nga yung picture dito yung pagdating ni Kristo. Hudyat yan. Nandyan na po.
ang kaligtasan. Diba? Ang galing, no? Praise God that we could have this celebration na thank you, Lord, na ako ay nagkaroon ng kapatawaran. Minsan nakakalimutan lang natin yung pahalagahan, yung kapatawaran na ating natanggap sa Panginoon. Kaya dito sinasabi sa verse 4, ang lingkod ng Diyos. Sabi, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kung titignan po natin sa Isaiah 49 verses 7 at 8, ito po ay isang propesiya na mangyayari pa lamang. Sa Isaiah 49 verse 7 and 8. Ganito ang sinabi ng manunubos ng Israel. Pag sinabing manunubos, ito yung tagatubos ng pagkakasala nila. Kasi ano po ba ang ginagawa ng Israel that time para sila ay magkaroon ng kapatawaran? Alam niyo po ba, kailangan nilang mag-alaga ng isang tupang walang bahid ng sakit o anuman para ialay lang sa Diyos. Every year yan. Nilang ginagawa. Kaya nila ginagawa yun every year kasi wala po sa mga dugo ng hayop na ito makakalinis sa kanilang kasalanan. Nakuha niyo po? Hindi tulad ng pagdating ni Kristo nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, sino man ang sumampalataya sa Kanya ay nagkaroon ng kapatawaran at total na paglilinis. Ilang beses ba ginawa ni Kristo yun? Isang beses lang. Ibig sabihin, ang isang beses na yun ay sapat na sa kapatawaran ng tao. Pero ang tao dapat magpasya kung tatanggapin niya o hindi. Nakuha niyo po. Kumbaga, sa madaling salita, available na. Kiklaim mo na lang. Ito nga yung napag-uusapan kanina, yung may ayuda stop ka na. I-claim mo na lang. Nakuha? Oo. Kahit may stop ka, pero hindi mo claim, wala kang ayuda. Ganun po. Yung kaligtasan, bayad na. Nandyan na. Kiklaim mo na lang. Sino na po ba ang nag-claim ng kaligtasan? Yan, no? Na-claim nyo na ba? Oh, may claim na kayo? Oh, amen. So meron ng assurance. Tama po ba? Na kahit anong mangyari, sa kaharian ng Diyos tayo pupunta. Tama po ba? Tanungin mo yung katabi mo, sigurado ka ba? Ha? Sigurado ka ba? Ang kagandahan po dyan, hindi po nawawala yan. Ngunit, minsan, nakakalimutan pahalagahan yung kaligtasan na yan. Diba po? Wala nang halaga. Kumbaga, common na lang. Pero yan ang pinakamagandang ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi dito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ito po yung tagapagligtas na inilarawan bilang sugo sa mundo ang nagmula sa Diyos. Sabi nga sa John 16:28, ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Si Jesus po ang nagsasalita dito. Nung sinabi ni Pablo, ipinanak ng isang babae, ang kagandahan kasi ng kapanganakan ni Kristo, hindi kailangan ng lalaki para siya ay maipanganak. Para ma-fulfill yung Genesis 3:15, yan po ay gawa ng banal na espiritu.
na ma-conceive si Jesus at ginamit si Maria bilang instrumento. Tandaan, instrumento si Maria. Malaki ang kanyang papel, pero hindi po siya Diyos. Tandaan natin ha. Nanay siya biologically, pero spiritually hindi po. Amen? Kaya ang atin kay Kristo, kasi siya yung tagapagligtas. Hindi kay Maria, hindi kay Jose, kay Kristo. Yan po, dapat maging malinaw yan. At dahil doon, sinasabi din dito na likas na pagkatao ay pinanganak ng isang babae, nagpapahiwatig na mayroon siyang ibang kalikasan bukod sa kung ano ang nagmula sa babae. So si Kristo nung pinanganak, tao siya, pero Diyos. Yan. Ang kakaiba lang sa kapanganakan ni Kristo, siya po ay Diyos na naging tao. Pero walang tao na magiging Diyos. Maging malinaw yan. Oo. Ang Diyos pwede siyang maging tao. Tayo, hindi tayo pwedeng maging Diyos. Tandaan natin yan. Hindi rin natin kayang magpatawad sa ating sarili. Si Kristo lamang. At ang kagandahan din ng kapanganakan ni Kristo, wala po siyang bahid ng kasalanan. Kasi tayo, pag pinanganak tayo, may bahid na tayo ng kasalanan. Namana natin eh. Kasi sabi nga, paano ka ba nagkasala? Una, by choice. Pinili mo eh. Pangalawa, dahil pinanganak ka. Sino ba ang mga magulang natin? Si Adan at Eva, di ba? Tama po ba? Meron po ba ditong ibang magulang? Adan at Eva, di ba? Tama? Di tayo galing sa ibang lahi. Tama? Amen? Maging malinaw yan. Kasi ang iba, sinasabi, galing tayo sa unggoy. Tingnan mo nga yung katabi mo. Napakagwapo namang unggoy ito. May ganun ba? Wala naman, di ba? Amen? Oo. So galing po tayo sa lahi or sa ating mga magulang na may pagkakasala. At dahil si Kristo ay pinanganak na walang kasalanan, siya lang po talaga ang fit para tayo ay iligtas sa pagkakasala. Kaya nga sinasabi sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin lang doon, siya ay nasa ilalim ng kautusan ng Diyos. Submissive siya sa turo at utos ng Diyos. Kaya nga lahat ng sinasabi ni Kristo, pinufulfill niya yun. Tinutupad niya yun. Upang sa ganun, siya yung maging daan talaga ng katuparan natin sa kautusan. Kasi hindi talaga natin kaya eh. Sabi nga kung ang utos ng Diyos ay sabihin nating 10, kahit sabihin nating 9 ang nagawa, pero isa ay pumalpak, lahat po yun palpak ka. Parang sa ganito, in other words, sa exam, 10 items. Para makapasa, dapat perfect. Kung may isang mali ka, bagsak. Ganun po ang standard. Ang taas, no? Di ba, no? Hindi pwedeng magkamali. Ganun ang standard pagdating sa kaharian ng Diyos. Perfect po dapat. At sino po yung perfect? Si Kristo ang perfect. Kaya wala po talaga tayong ambag sa kaligtasan na ginawa niya. Kumbaga, tagatanggap lang tayo ng kaligtasan na inalok niya sa atin. Kaya maging malinaw po yun na yan ang lingkod ng Diyos. Pangalawa, ang layunin ng Diyos sa verse 5 and 6, hindi lang niya pinapunta dahil may layunin talaga.
upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ayan. Tayo po ay nasa ilalim ng kautusan. Nalabag natin ang kautusan. Kaya tayo ay nagkasala. Sabi nga dito sa Galatians chapter 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binitay sa punong kahoy. Alam niyo po, yung sinasabi ni Pablo dito, nagkaroon ng pagpalit. Sabihin niyo nga yung substitute. Substitute. Yan po ay pagpalit. Bakit po? Saan po nang galing yung idea na yun? Galing po yan sa Old Testament. Sa Old Testament, kapag ang isang tao ay nagkasala, haharap po siya sa pari. Hindi yung pari ng Katoliko yung gano'n na. Pari ng Israel. At dala-dala niya po yung 2 tupa. Tupang walang bahid ng sakit o karumihan. Maayos, maganda. Ang gagawin niya, ilalagay niya yung kamay niya sa tupa. Sa noo ng tupa. Pag ganun niya, magkakaroon ng symbolism lang po yun, magpapalit po sila. Kung gaano kalinis ang tupa, yun ang pupunta sa taong nagkasala. At kung gaano kasama yung taong yun, yun yung pupunta sa tupa. Ngayon, sino po yung sasakripisyo? Yung tupa. Yan si Kristo. Yan ang itsura ng substitution. Yung isang tupa, saan yun pupunta? Papakawalan po yan sa ilang. Bakit po? Kasi siya, dala-dala niya yung kasalanan at yung kasalanan na yon hindi na matatagpuan. Yan ang ginawa ni Kristo sa ating kasalanan. Kaya kapag tinitignan niya yung ating mga gawa, hindi kasalanan ang i-check sa atin eh. Ang i-check sa atin kung maganda o masama, yung mga pinapagawa niya sa atin. Doon na papasok yung reward. Nakuha niyo po. Kaya doon papasok yung sinasabi niya, good and faithful servant. Doon yung kategory na yun. Hindi yung kategory na may kasalanan ka. Wala, doon tayo eh. Doon tayo sa kategory na good and faithful. Yun po yung ginawa. Doon po galing ang idea na yun. At idea yan ng Diyos para maisip ng Israel, maisip natin na ganun pala ang gusto ng Diyos mangyari. Ayan. Kaya yung substitute, ginawa niya yan. Romans 8:15, sabi po, sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup. At dahil dito, tumawag tayo ng Aba, Ama. Dito po ang espiritu ng Panginoong Hesus, ang espiritu nagbibigay buhay o ipinakita niya. Yan, no? Meron po, hindi lang po tayo tinubos, yung pangalawa po, upang tanggapin natin ang pagkukup bilang mga anak. Hindi lang niya pala tayo tinubos, tinuring tayong mga anak. Ang tawag po sa atin, mga ampon. Amen? Sino po ba ang anak na tinuturing ng ama? Yung Israel. Yan po yung prodigal son. Tayo po adopted. Oo. Pero ang kagandahan nun, tinuring naman din tayong mga anak. Di ba ganun po kapag nag-aampon, di ba? Tinuturing mong sarili mo. Yan. Ganun po ang ating Diyos. At hindi mangyayari yan kung hindi dahil kay Kristo. Napakahalaga po niyan. Kaya yun yung pinapaliwanag ni Pablo, ang pagdating ng pagliligtas, na kailangan nyo maunawaan yan. Nagkaroon kayo eh. Naging iglesia na kayo.
At ito po yung ebanghelyo. Unang Korinto chapter 15 verse 3 and 4 sinasabi, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap. Si Pablo nagsasalita dito. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Take note natin, anong sabi ni Pablo dito? Ibinigay ko sa inyo una sa lahat na aking ding tinanggap. Siya din mismo, kailangan niya rin ng kaligtasan. So binibigay niya, ibinabahagi niya yan para sa mga iglesia ng Korinto at para na rin sa atin. Binabahagi ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, huwag nating palagpasin ang pagtanggap sa ebanghelyo ni Jesus. Dahil hindi mo alam hanggang kailan na lang ang buhay mo dito sa mundo. Kaya sabihin natin sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Kasi bukas hindi natin masabi. Tama po ba? Hindi lang po yung nagkakasakit ang mamamatay. Kahit walang sakit, maaari pong mamatay. Tama po ba? Kaya nga pinagpipray ko palagi yan kapag bumababa ako sa 4th floor. Kasi maaari, di ba? Pwede eh. Di ba po? Oh. Kahit pagtawid lang dyan, no? Di ba po? Sa perpetual, no? Mahirap dyan tumawid. Parang nagpapatintero ka. Oh. Ang layo-layo, nandun pa lang sa pag-asa. Ang bilis-bilis ng Ganun po. Oh. Ingat po tayo. Sa Wood State din, sa Sampalucan, mahirap din tumawid dyan. Kaya nga kapag natapos yung prayer time namin, hawak-hawak ko si Tita Raquel eh. Baka mamaya, mauna. Ganun po dapat. Ingat po sa pagtawid. Tama po ba? At hindi lang sa pagtawid, pati na rin sa ating mga kinakain. Ayan. Ha? Amen po ba yun? Yung mga may maintenance na yan, ha? Pangalagaan. Amen. Mahal ang gamot. Mahal magpa-check up. Amen. Gusto mo ba, tanong nga natin sa katabi natin, gusto mo pang mabuhay ng matagal? Ah, parang ayaw na. Parang gusto nang pumalangit. Ah, pangalagaan natin ang ating pangangatawan. Amen. Ha? Tama po ba? Uh, Tsaka concern ko lang din yung mga paminsan-minsan na yan, ha? Careful din tayo dyan, ha? Paminsan. Oo. Dati kasi, ako umorder pa ako sa Shopee noon nung mga mix na mga mani. Oo. Sarap ng kain ko noon. Buti na lang, may mabait akong misis na tama na yan. Naubos ko na yon, may order pa akong parating. Di ba? Ano nangyari nung nakain ko lahat noon? Sakit ng tuhod ko, di ako makalakad. Sa edad na 44, di na ako kaya sinabi ko, di na, tama na yan. Kuha niyo po. Hindi lahat ng masarap maganda sa pangangatawan. Amen? Ha? So ayun po, balikan natin. Pagdating ng pagliligtas sa 7 and 8 po ang pagbabago ng pagkatao. Ayan. Dahil sa pagliligtas, hindi lang naman ikaw niligtas ng Panginoon eh. May pagbabagong nangyari. Una po, ano po yun? Alipin, naging anak. Dati kang alipin sa pagkakasala, naging anak ka na ng Diyos. Maganda po ba yan? Maganda po yan? Kinikilala ka na ng Diyos na kanyang anak. Maganda po ba yan? Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Kasi mahalaga po yan na maalala natin na hindi lang tayo tinubos, naging anak tayo ng Diyos.
Ang sabi niya dito, kaya hindi ka na alipin kundi anak. Dapat yan ang isipin. Hindi ka na alipin sa pagkakasala. Kaya yung sinasabi natin, tao lang, di maganda yun. Yan ang dapat sabihin natin. Hindi na ako alipin. Anak na po ako. In verse 8, subalit noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin na mga hindi likas na Diyos. Yan. So, maalala yan dapat ng mga taga-iglesia ng Galacia. Sa Romans 8:16 sinasabi, ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Sino po yung nagsasabi na anak tayo ng Diyos? Ang banal na Espiritu yan. Kaya nga mga kapatid, kung napapansin nyo sa araw-araw nating pamumuhay, mayroon tayong mga pagpapasya na hindi nakakalugod sa Diyos. Mayroon nagsasabi, nagpapaalala na mali yan. Naranasan niyo po yan, may ginawa kayong mali. At kayo lang ang nakakaalam ng mali na yun. Di ba may nagsasabing, hindi maganda yan. Tapos ang kasunod niyan, ito po yung mararamdaman mo dyan. Walang kapayapaan sa puso at isip. Bakit? Sino po ba yan? Yan ang gawain ng banal na Espiritu. Kasi kapag may banal na Espiritu ka, ibig sabihin, legitimate kang anak ng Diyos. Kaya yung pag sinabi nating rapture, pag dumating ang panahon na hindi natin alam kung kailan yan, lahat ng may banal na Espiritu sa kanilang buhay, sila pa ang mawawala. Diba? Kaya wala pong maiiwan na Kristiyano. Lahat sama-sama. Tama po ba? At yun din minsan ang tinaatake ng kalaban. Di ka naman anak eh. Galit sa iyo ang Diyos. Di ba ganun po? Ano po ang unang tukso ng kalaban sa kanya? Kay Jesus. Sa tinapay. Di ba sabi? Tinapay. Sige nga, kung anak ka nga ng Diyos, gawin mo nga yung bato na tinapay. Si Jesus, wala na kailangan siyang patunayan. Anak talaga siya eh. Di ba? Ano sabi niya doon? Ang tao hindi mabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Nakuha? Yun po dapat. Kailangan natin ng tinapay, tama po ba? Pero hindi lang tayo dapat nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Nakuha? Kasi tayo mga tao, ang ating elemento, may laman, may espiritu. Yung laman, hanggang dito lang yan. Kaya gaano ka kaputi, gaano katangos ang ilong mo, katangkat, kaganda, hanggang dito na lang yan. Amen? Oo. Pero espiritu mo, pagkatapos niyan, hihiwala yan. At yun yung dapat pinaghahandaan. Tama po ba? Oo. Yun po yun. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa atin pag tayo namatay. Yung iba sa atin, ibuburol. Yung iba sa atin, ikikremate. O, diba? Di na natin. Sabi nga ng lolo ko, kapag namatay daw siya, ilagay lang daw siya sa banig. Tapon daw dyan sa ilog. Pero yun yung maganda sa lolo ko. Hanggang ngayon, tibay pa rin, 98. Magna 98 na itong June. Tapos yung kanyang libingan na talagang lupa. 1995, naka-ready na yon. 1995. Niready na nanay ko yon. Tapos ito lang lately, 2015,
bumili rin ng columbarium para pili ka na lang kung saan mo gusto. Pero yung mga lupang yun, na para sa kanya, may nag-avail. Oo. Mas may nauna. Tapos ngayon sa columbarium, isa na lang yung slot. Kaya minsan inibiro ko si Mrs., sino kaya ang mag-a-avail sa ating pamilya? Sana hindi ako. Ganun po. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin dito, anak ka talaga ng Diyos dahil sa banal na Espiritu na siya ang nagpapatotoo. Tama po ba? Kaya maganda yan every morning, isipin mo, anak ako ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, sino ang uunahin ko? Siyempre ang Ama. Diba? Tama po ba? Amen? Amen ba yon? Oo. Unless, hindi mo talaga tinuturing sarili mong anak ng Diyos. Oo. That is a valid reason. Pero kung anak ka talaga ng Diyos, uunahin mo talaga ang Ama. Kaya nga minsan, bago pagkatapos namin ni Robin umakyat, kasunod na yan, nakaupo na ako doon sa table. Mag-aaral. Ganun po talaga. Discipline yan. Oo. Discipline. Kasi hindi mo na mababalik yung kahapon eh. Kung ano man yung pagkukulang mo, hindi siya garantisado na babawi ako ngayon. Hindi. Every day counts. Kasi every day, hindi mo na mababalik yan. Kahapon, hindi mo na mababalik yan. Last Sunday, hindi mo na mababalik yan. Last month, hindi mo na mababalik yan. Tapos na. Ano man ang victory natin doon, ano man ang failure natin doon, that will be a lesson for us today. And even a reason to do better tomorrow. Ganon po. Hindi lang po sinabing alipin, naging anak, kundi anak na tinuring tagapagmana. Sabihin mo nga yun, tagapagmana. Sa ating Panginoon, tagapagmana tayo. Amen? Dito sa lupa kasi depende sa magulang kung may mamanahin ka. Minsan, ang gusto natin, may manahin tayong kalupaan. Tama po, di ba? Bahay, negosyo, ari-arian. Maganda yon, tama? Pero kung utang, mamanahin mo yung utang. Gusto mo ba yon? Ayaw. Yung diabetes, mamanahin mo. Gusto mo ba yon? Siyempre, ayaw mo din yon. Pero ang kagandahan ng mamanahin natin sa ating Ama ay alinsunod kung ano yung tatanggapin ng ating Panginoon. Kaya nga dito sa Romans 8:17, at kung ang mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin niyang kasama niya. Kaya mga kapatid, totoo na tayo ay tagapagmana. Mamanahin talaga natin yung pagtitiis ni Kristo eh. Totoo po yun. Di ba? Sino po dito ang sumusunod kay Kristo? Taas ang kamay. Susunod ka rin sa pagtitiis. Amen. Tama? Oo. Habang nandito tayo sa lupa, magtitiis at magtitiis at magtitiis po tayo. Amen? Pero ang kagandahan naman yan, merong comfort. Comfort, encouragement ang ibinibigay ang Panginoon. Pero ang full extent ng comfort and encouragement na yan ay pagdating na sa karyaan niya. At masasabi mong wala sa kalingkingan ng iyong pagtitiis sa Panginoon pagdating mo doon. Kaya minsan masasabi mo din, sana ginalingan ko palalo. Hindi yung regret na hindi ka nakagawa. Ito yung regret na sana nag-effort pa ako lalo. Nagbigay pa ako lalo ng oras. Kasi wala talaga sa kalingkingan mga kapatid ang mga suffering at hardship natin pagdating doon. Bakit po? Overwhelming.
ang mararanasan mo sa kalangitan. Doon po masasabing full rest ka doon. Full peace ka doon kasi absent na yung sin eh. Absent na yung temptation. Ano na lang doon? Pure joy. Pure peace na lang doon. Anong gagawin mo doon? You worship the Lord. Wala nga day and night doon eh. Forever and ever. Diba? Kaya kung ngayon, hirap kang magsamba sa Panginoon, hirap kang magbasa ng kanyang salita, how much more pagdating mo doon? What is your preparation there? Dito na ginagawa mo sa lupa. That is something that we have to think. Papunta ako dun eh. Anong ihahanda ko? Handa na yung aking kaligtasan. Pero handa na ba ako na maranasan ito? Kaya ganun po mga kapatid. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi talagang madali. Titiis ka dyan. Pero doon sa pagtitiis mo, doon pinapakita ng Panginoon na hindi siya nagkukulang. Sapat siya. At doon mo mararamdaman at mararanasan yung kalakasan na hinahanap mo. Kasi hindi mo lang naman ma-appreciate eh. Yung mga kalakasan yan kung walang pagtitiis sa pagsunod kay Kristo. Amen, di ba? Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Panginoon eh. Every Sunday, ginigising pa tayo. Amen? At ang unang ginagawa natin, maligo na. Di ba? Mag-prepare na. Pero lahat niyan, physical preparation na yan, saan nagsisimula yan? In your mind, in your heart, na magpe-prepare ka. Kasi kahit sabihin natin walang tubig, ang maligaya, magsisimba ako. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi maligo. Ang sabi niya, pumunta na maayos at handa ang puso at isip para sa Kanya. Amen po ba? Kaya ako nagpapasalamat din ako sa mga naging ginamit ng Panginoon para ako lalo lumago. Si Pastor Robert, kapag galing po yan sa Mountain Province, magbabiyahe yan, makakauwi ng gabi ng Sabado. Hindi na matutulog yan. Nabukasan, dire-diretso na yan. Siyempre, pag hindi ka natulog, hindi ka maliligo. Tama po ba? Kaya pag makita mo si Pastor Robert, magugulat ka na lang, hindi pa nakaligo si Pastor. Pero naandun yung niya, yung kahandaan na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba yun? Ganun. Hindi niya iniisip, kailangan ko magpahinga, kailangan ko matulog. Hindi. Ang iniisip niya, kailangan gawin ito kasi next week, iba na yan. Oo. Kailangan ihatid ang salita ng Panginoon to encourage them, to remind them, at yan din po dapat ang ginagawa natin palagi. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, praise God na andito ka. Oo. Diba? Amen? Kasi bilang anak, mga kapatid, you are expected to be in the house of your father. Tama po ba? Oo. Di ba yan nasabi ni Jesus? Nung hinahanap siya ni Maria at ni Jose, saan ka ba nagpupunta? Sabi niya, I have to be in my father's house. Tama po ba yun? Oo, andun siya. Nakikipag-diskusyonan, nakikinig. Di ba? Jesus yun Ganon. Kaya nga sabi dito sa John 1:12, mga kapatid, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So everyone has the opportunity to be a son, a daughter of God. Kung sila ay mananampalataya kay Jesus. Amen. Amen po. At panghuli sa verses 9 to 11, ang pag-iwas sa pagkagapos. So pagkatapos sabihin ni Pablo yung tatlo, yung panimula, pagliligtas, at yung pagbago ng pagkatao, dito niya na
binaling ulit ang pag-iwas ng pagkagapos. Dito po sa verse 9, sinasabi, ang may pagkilala sa Diyos ay hindi bumabalik sa pagkagapos. Sinasabi dito ni Pablo sa verse 9, subalit ngayon, nakikilala ninyo ang Diyos. O sa halip, ay kinikilala na kayo ng Diyos. Bakit muli kayong nagbabalik sa mahina at hamak na mga panimulang aral na sa mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? So pinapahayag dito ni Pablo, pagkatapos niyang ipaliwanag yung verses 1 hanggang 8, ito na ang tanong niya. Ganda, no? Pinaano niya talaga, pinapaunawa niya isa-isa. Bakit kayo babalik? Anong kadahilanan niyo? Bakit kayo babalik? Tinubos na kayo. Naging anak na kayo. Bakit pa kayo babalik? Ayan. Dito nagtanong si Pablo. Yung pagtatanong kasi mga kaibigan, hindi ito tanong na kailangan niya ng kasagutan. Tanong ito na nagbibigay kaunawaan dun sa sinusulatan. Na ang nais ni Pablo ay magkaroon sila ng kaliwanagan sa kanilang gagawing pagpapasya. Kasi sila ay bumabalik na sa dating pamumuhay. Kaya sinasabi ni Pablo, bakit kayo bumabalik? Bakit? Anong dahilan? Ano po ba ang nangyayari? Kasi hintil sila, tinuruan sila ng Judaizer, ng Old Testament, na ito yung mga dapat gawin kapag may kaligtasan ka na. Eh sabi ni Pablo, hindi na kailangan yan. Di ba? Even yung circumcision, hindi na kailangan yan. Sa Old Testament yan. Hindi kailangan yung mga ritual. Tapos na yan. Kay Kristo na kayo. Kaya nga sinasabi nga dito sa Galatians, sabi ni Pablo, sino ang naglipat ng inyong puyo? Ang puyo ba, naglilipat ba yan? Di ba pag once ang puyo nandito lang yan. Kaya nga sabi ni Pablo, sino naglipat ng inyong puyo? Kasi mas tinitimbang na nila yung katuruan ng Judaizer o mga Hudyo kaysa doon sa turo ni Pablo. Hindi lang sinasabi ng mga Hudyo na ito na si Pablo ay mali ang kanyang mensahe, kundi pinapabulaanan din na siya ay isang apostol. Pero kung babalikan po natin ang gawa, si Pablo po ay tinawag talagang apostol. Kasi nakita niya si Kristo doon sa daanan ng Damascus, sa chapter 9 ng Acts. 3 araw po siyang nabulag. At sabi pa nga ni Ananias sa Panginoong Jesus, di ba mamamatay tao to? Lahat ng mga nadaanan niya mga Kristiyano, kung hindi pinapapatay, pinapakulo, pinahihirapan. Bakit ko kailangan, di ba? Tao Tao yung nangungusap Sabi ni Kristo, hindi, gagamitin ko siya. O anong ginawa ni Kristo? Pinapunta si Ananias. Ano sabi ni Ananias sa kanya? Brother. Hindi ka na magsasabi ng brother kung hindi mo naman kapatid sa pananampalataya. Una sa lahat, kalaban mo to. Pero dahil sa nangyari at sinabi ni Kristo kay Ananias, kinalala ni Ananias na kapatid ko pala ito. O mula noon, ano nangyari sa kanya? Nag-concentrate na siya sa pagmimisyon. Marami po siyang nakalabang debate ng mga Pariseo. Ganun po ang nangyari. Kaya makikita mo talaga ang isang tao na tunay ang kaligtasan kay Kristo, may pagbabago. Kaya kung pag may pagbabago, bakit ang tanong, bakit kailangan bumalik sa pagkagapos? Usually kasi kaya tayo bumabalik kasi nakakalimutan. Matagal nang hindi natatandaan. Nabibisi sa buhay. Pero sa kanila, kaya nila nakalimutan kasi may nagtuturo ng iba. Nakuha.
Yun ang dahilan, may nagtuturo ng iba. Kaya hindi pwede na tanggap lang tayo ng suriin ng mabuti kung tama nga ang tinuturo. Diba? Kasi maaapektuhan talaga ang pamumuhay. At ang sabi niya sa huli, ang may pagkilala sa Diyos ay may nagpapatuloy. Nagpapatuloy ka. Hindi ibig sabihin, okay na, tanda na ako, senior na ako, hanggang dito na lang. Hindi, nagpapatuloy po yun. Diba? Sino po dito nakakilala sa Panginoon nung siya ay nasa elementarya? Taas ang kamay. Ay, wala pa. Nakakilala sa Panginoon nung siya ay high school na. Nakakilala sa Panginoon nung siya ay college student na. Nakakilala sa Panginoon nung nagtatrabaho na. Nakakilala sa Panginoon nang may asawa na. Nakakilala sa Panginoon nang may anak na. At kahapon lang nakakilala sa Panginoon. Sino po yon? Ganun pa man, lahat po yan ay may panahon po tayo na makilala ang Panginoon. Nagpapatuloy. Ako po, nakakilala ko sa Panginoon, grade 6. Isinare po ng aking Sunday school teacher sa mga bata, grade 6 eh. Oo. Doon ko nakilala ang Panginoon. Pinagbulay-bulayan ko ano ba ibig sabihin yan. Binigyan pa ako ng ng gospel tract. May gospel tract po tayo dyan. Oo. Huwag niyo po ipunin yan, ha? Basahin niyo, pamigay niyo, ha? Kasi may kaligtasan na kayo ha? Amen po ba? Ha? Amen? Yan. Nakakilala ko sa Panginoon no ako ay grade 6. Nung ako ay second year high school, nagsimula na po yung discipleship. Nung third year ako, dun po ako na water baptism. Nung fourth year, ayan, simula na po ako ng ministry. Projectorist. Taga-transparency. Yan. Kaya kapag wala yung mga kanta, problema ko yun. Kasi lahat ng tao nakatingin sa akin, ba't walang transparency? Ayan po. Tapos mula noon, nagsama ako sa mga crossroads. Ayan po. Burning Bush, ayan, kasama yan. Assistant po ako doon. Ang una kong gawain doon tagabili po ako ng merienda. Oh. Ang mga biskwit noon that time, mga 25 pesos pa yun, isang pack. Ngayon, almost 100 na eh. Yung mga cream o na yan, tapos mga juice, mga 2 pesos lang yan. Ngayon, almost nasa 10 to 15 pesos na ngayon. Oh. Mahal, mura yung merienda noon, ngayon mahal na. Oh. Kasi ang usually na pupunta ng mga kabataan, merienda. Kasi wala naman usually pera yung pambili. Oo. Yan po. Tapos from that, naging assistant. Ayan. Tapos naging youth leader. Ayan. Ganun po. Pag nagtuloy-tuloy ka sa Panginoon, tapos tinatanggap mo lang yung pinapagawa niya, tuloy-tuloy yan. At ang last kong pinanalangin sa Kanya bago ako mag-Bible school, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hanggang dito niyo na lang ba ako gagamitin sa youth leader? Hindi. So nagkaroon na availability na pumunta ng Iloilo. Ayan. So from Iloilo, 2 years, balik dito, intern. Ay. Tapos, to make the story short, 10 years after, andito na tayo. Amen. Diba? Amen. Ayun po. So, nasaksihan niyo po yung paglago ko sa Panginoon. Tsaka matangkad na rin ako noon dati. Oo. Ganun po ang Panginoon. Pag nagtuloy-tuloy ka sa Kanya, tuloy-tuloy din yung pinapagawa niya sa'yo. Kaya nga lagi ko sinasabi, paninindigan natin dapat ito. Kasi hindi natin alam hanggang kailan ang huling araw. Tama po ba? Hanggang kailan ba tayo dito? Oo. Kasi pagdating ng panahon na yon, sabi ko nga sa mga iba, darating kasi ang panahon na hindi na rin ako makakatayo. Na hindi na rin ako makakapag mensahe sa Panginoon. Darating din yung panahon na yan. Kumbaga, ipapasa mo din yan sa bagong Joshua. Ganun po yun. Pero habang nandito tayo, paggamit tayo sa Panginoon.
Kasi lilipas din ang araw at oras. Kaya huwag mo sabihin, okay na ako. Malago na ako. Hindi. Isabihin mo, kailangan ko pa ang Panginoon. Kailangan ko pa magpatuloy sa Panginoon. Gaano man ka-busy ang buhay, kailangan ko ang Panginoon. Kasi walang katagumpayan kung wala ang Panginoon. Siya at siya lamang ang tagumpay ng buhay ng isang Kristiyano. Marami kang ang pera, wala ka namang kapayapaan. Yan po yung naranasan din ng mga classmate ko noon. Umalis sila sa Bible school kahit alam nilang may calling. Ngunit, nabili nila lahat ng gusto nilang bilhin, sapatos, damit, cellphone, motor, nakakain sa masasarap na restaurant, ganyan. Pero wala silang kasiyahan at kapayapaan sa Panginoon. In other words, sinasabi lang nila doon, kahit gaano karami ang pera mo, pero your pera is nothing. Money cannot give you peace of mind. Money cannot give you the joy that you have found in the Lord. Yun. And that is the reason they go back in the Lord. At yan din yung sinasabi ni Pastor Robert, testimony niya. Umalis siya sa ministry, nagbenta siya ng mga, alam niyo yung mga ukay-ukay na mga gamit-gamit. Yan. Nakabenta siya ng mga 10,000. Ang sahod niya lang po or allowance niya sa church per month is mga 1,000 lang. A month yun or 2,000. Meron pa siyang asawa, mga anak. Kulang talaga yun, tsaka pagod na siya. Pero nung nakabenta siya na isang araw ng 10,000, doon po siya naiyak. Kasi kinausap siya ng Panginoon at sabi, yan ba yung pinagpalit mo sa akin? 10,000. Kaya bumalik po siya sa gawain ng Panginoon. Diba? Kasi kung hindi po siya bumalik, walang Pastor Robert. Amen? Malamang iba yung pastor na natin dito. Amen? Baka wala rin ako sa Bible school kasi gagamitin din siya ng Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Robert, doon ka sa Iloilo. Layo eh. Yan. Yun po yung sinasabi na magpatuloy sa Panginoon. Huwag nating sabihin na marami ka na natutunan. Sabihin mo, kailangan kong magpatuloy sa Panginoon. Kaya nga sinasabi dito ni Pablo sa verse 10 to 11, araw, buwan, panahon, yan po yung mga yan, may kinalaman yan sa mga gawain ng mga Hudyo. Sa araw na tinutukoy dito ay walang duda na mga araw ng pista ng mga Hudyo. Yung buwan, ito yung mga sakripisyo, 2 toro, 1 lalaking tupa at 7 tupa. Yan po yung ginagawa nila yan sa mga buwan. Sa mga panahon, mga pista na bumabalik na sa Pasko, kapistahan ng Pentecostes, kapistahan ng Tabernakulo. Pagtaon naman, ito po yung Jubilee na sinasabi. So lahat po yan, sinasabi ni Pablo, sabi niya sa verse 10, nangingingil kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon, mga taon. Tinitignan nyo kasi gusto nyo ring gawin. Na sinasabi niyang, huwag kayong bumalik dyan. Tapos na yan. Hindi nyo na dapat pinahalagahan yan. Kasi katulad nito sa taon, sa Jubilee po, sa mga Hebreo, every 50 years, yung Jubilee, kapag ako nagbenta ng lupa, unang taon, so may 45 years pa na mangyayari, yung lupang yun napakalaki ng halaga. Ngayon, mabayaran ko man o hindi, doon sa pinagbentahan ko, after 50 years, babalik doon sa akin.
Ganun po yung Jubilee na sinasabi. So every 7 years po sa mga Hudyo, kapag sila ay magsasaka, every 7 years, hindi po nila tinatamnan ang lupain nila. Kasi yung 6th year, double portion po ng harvest nila. Nakuha. Ganun po sa ano. Kaya walang mahirap na Hudyo. Kasi yung lupa bumabalik. Yan. Nakuha. Kaya ito, inaano ng mga turo sa kanila. Pero sabi ni Pablo, hindi na dapat. Kaya nga sabi dito sa verse 11, ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Natatakot siya kasi nagbigay siya ng panahon eh. Naghirap siya dito eh. Pero kung mangyayari man to, sayang. Magiging walang kabuluhan yung pag-aaral at pagtitiis ni Pablo. Kaya nga mga kapatid, sinasabi rin dito sa Efeso chapter 2 verse 12. Basahin po natin. Ay wala. Efeso chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano lagi akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at paninindigan. Sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Pilipos, meron na silang kaligtasan. Gamitin ninyo. Ipagpatuloy ninyo. At ganun din dapat ang bawat isa na may kaligtasan na kay Kristo. Nagpapatuloy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Ha? Magpatuloy ka. Kasi kapag namatay na ako, tuloy lang kayo. Amen? Amen ha? Amen po ba yan? Amen. Sa pagtatapos, sinasabi po dito sa Galatians 4, 1 to 11, ang mga paliwanag sa pag-iwas na bumalik sa pagkagapos. Una, panimula ng pagkagapos. Pangalawa, pagdating ng pagliligtas. Pangatlo, pagbago ng pagkatao. At pangapat, pag-iwas ng pagkagapos. Tayo po ay bumabalik kay Kristo bilang ating unang pag-ibig ay pagharap sa mga hadlang upang lumago kay Kristo. Yan po ang ating aim this month, yung lumago kay Kristo. Kaya kung ano man ang mga dating mga katuruan, wag na nating isama iyon. Nakuha po, si Kristo sapat. Tayo po ay manalangin. Aming dakila at mapagmahal na Diyos, salamat sa umagang ito na kami ay binigyan niyo ng pagkakataon na paliwanagan